Isang second-class municipality, ang bayan ng Datupiang ay may populasyong aabot sa 40,000 katao. Karamihan sa kanila ay umaasa sa pagbubungkal sa kanilang mga lupain. Ang kahirapang nararamdaman ng mga mamamayan sa Datupiang at mga karatig munisipyo dito sa Maguindanao ay kailangang matugunan sa lalong madaling panahon. Kasabay ng naging pahirap ng pandemya, ang kawalan ng hanapbuhay ng mga Maguindanaoan at di naasikasong pagpapabuti ng kalidad ng kanilang pamumuhay, mas nasasalamin ang pait at bigat ng kahirapan sa parting ito ng Mindanao. Definitely, kailangan ma-address muna ang poverty. Datupiang is a swampy place. Itong mga idle na mga tubig dito, bakit hindi natin turuan ng mga tao na mangisda, mag-cultivate ng isda? Kapag ang isang tao, meron siyang means na pagkakitaan niya, may pamilya siya nandiyan, napapag-aral niya yung mga anak na, hindi na yan mag-iisip ng karahasan. Pag nabigyan natin ng kabuhayan ng mga tao, wala nang gagawa ng gulo. At actually, yan ang the best solution na nakikita ko. Sa loob ng maraming taon, sagana sa agrikultural na pananim ang bayan ng Datupiang. Dagdag pa rito ay ang mga produktong hatid ng Ligwasan Mars na tinatamasa ng maraming mga taga Maguindanao. Sa lawak ng nasasakupan nito, nang una itong maitatag, masyadong makapangyarihan ang lugar dahil sa maraming mga probinsya noon ang nasa ilalim ng jurisdiksyon nito. Subalit sa paglipas ng panahon, isa na lamang ito sa mga nahuhuling mga munisipyong napag-iwanan na ng panahon. Hanggang sa ngayon, nananatiling ira-dependent ang munisipyo. Dagdag pa nito ay ang di mapawing init na mga nag-uumpugang interes sa politika, lalong-lalo na nang maganap ang paglusob ng BIFF. Tsaka never na nangyari ito dito mismo sa poblasyon. Kaya medyo masakit talaga. Kaya sa totoo lang, nagulat kami, bakit sa ganun? Parang ang lumalabas pa, sabi, ano daw, dahil sa drugs, dahil sa ano. Usually po, pag ganyan, nag-abiso muna sila. Ito wala. Kaya I cannot discount the possibility na may politically motivated ito. 75% ng mamamayan ng Datupiang ay mga Muslim, 5% lamang ang mga Kristiyano. Magkakaiba man ang paniniwala, nangingibabaw sa mga residente ang pagnanais na magkaisa sa iisang direksyon. Ang umunlad ang pamayanang matagal ng sadlak sa kahirapan. Bagaman papausbong ang mga kalakalan, hindi kasi ito makaangat-angat dahil sa problema sa kawalan ng infrastructure at mga kinakailangang pasilidad. Tuloy-tuloy na sana ang masaganang pamumuhay ng mga magsasaka, subalit naging pangunahing problema ngayon ay ang madalas na pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao. Kasi yung ilog namin, sir, pag panahon ng tag-ulan, biglang tataas yan. Pag may mga tanim kaming mga mais, mamatay mga mais kasi mag-apaw talaga yung tubig. Sa totoo lang, ay gusto ko rin iparating ito sa kinaukulan na naghihirap kami dahil dito sa siltation ng Rio Grande. Kasi konting bahain. Kasi isipin mo ba, dapat ba maghirap kami? Ang lawak na nakatiwangwang na lupa. Maliban sa Rio Grande de Mindanao, sakop din ng lalawigan ang Ligwasan Mars. At gaya ng nasabing ilog, tuwing tag-ulan, pasakit din ang hatid dito sa mga magsasaka. Ang nakikitang solusyon ng mga opisyal sa kalbaryong ito, hukayin ang ilalim ng ilog at tanggalin ang mga nakaimbak na lupa sa ilalim nito. Sa iba't ibang matatayog na plano't pangarap ng pamunuan ng BARM para sa kanilang nasasakupan, hindi maialis sa mga residente ang pagsasawalang bahala rito. Kadalasan kasi napupulaan ang mga lideratong namumuno sa mga bayang sakop ng Muslim Autonomous Region. Kasabay ng pagpapalit-palit ng pamamalakad mula sa ARMM papunta sa ngayon Bangsamoro government, madalas na tinutukoy ang kawalan ng direksyon ng pamamahala sa kaunlaran. At isa na rito ang Datupiang. Sa pagpasok ng Magandang Gabi Pilipinas sa sentro ng bayan, kapansin-pansin ang masiglang kulay nito. Subalit kung sisilipin ang kaanyuan sa mga liblib na barangay, masasalamin ang tunay na nararamdamang kahirapan at kasalatan.
Sa mga rasong ito, nagmumula umano ang pag-iisip na walang pamahalaan, isang pamahalaang masasandalan at kumakalinga sa maraming naghihikaos nitong mamamayan. Ever since na pinanganak ako, talagang ganito na siya. Pero imbes na ma-develop, parang it becomes worse. Sayang kasi marami ding cultures dito din na sana pwede namin ma-share sa mga ibang tao. Nakasayang, napakaganda ng ating kapaligiran. We have a reach of everything and even human resource. Napakatalino ng ating mga kababayan. Hindi lang nagamit yung kanilang katalinuhan dahil minsan napipigilan dahil sa kaguluhan sa kapaligiran. Hindi tuluyang mawawaksi ang puwersa ng terorismo sa lugar kung patuloy na nakapag-recruit ang mga terrorist groups na mga kasapi, lalo na ang mga walang muwang na kabataan. Sa kamakailang pag-atake, maraming saksi ang tumestigong puro batang kalalakihan ang nanggugulo noon. Kaya para kay CMO officer na si Second Lieutenant Reyna Ross Bantayan, mahalagang maging parte ng kanilang programa ang pag-educate at pag-empower sa mga kabataan. Bagong lipat lang po kami dito and dahil dun po sa nangyari na yun, parang na-alarm ako, anong kailangan kong gawin bilang isang CMO officer. Nalaman ko rin siya na karamihan doon sa mga lumusob is mga kabataan. So, a while ago, nakipag-usap ako sa yung mga youth leaders. Sabi ko sa kanila, may role kayo. Kasi kailangan talaga nating engage yung mga youth. Kasi yung mga iba kasi doon, hindi nila alam kung anong tama at mali. Kaya kailangan nating i-engage yung mga youth para makita nila kung ano ba talaga yung tama at mali sa kanilang mga ginagawa. Na may maganda pa silang kinabukasan, hindi lang sa paghawak ng baril. Ang pagpapalakas ng edukasyon din ang nakikitang pangontra ni Colonel Banaag sa paglaganap ng extremist groups gaya sa madrasa o ang eskwelahan para sa mga Muslim. Anya dapat sa murang edad pa lamang na ilalayo na ang isang bata sa konsepto ng karahasan. We need to work for the countering of violent extremism. Probably we can start it through education. Madrasa. We have to empower the madrasa. We will not close it. What we need is to look at the program of instruction na nakalagay doon sa madrasa. Walang mali. Tama yung ginagawa. Kailangan lang i-improve pa some more. Nang sa ganon, hindi natataliwas yung mga kabataan natin na yung mga susunod na henerasyon pa. Kung bata ka pa lang, ay tinuruan ka na ng karahasan. Pagka yan ang tinuro ng mga elders nila, ng mga ulama nila, I'm not saying na ginagawa. Pero yung possibility na mas maganda siguro sa education, doon tayo magsimula para nang sa ganun, makaproduce tayo ng magandang. Sa legasiyang nakatatak sa ngalan ng Dato Piang na pinuno ng mga Moro, mababakas ang ugaling pagkamaunawain at pag-iwas sa paghihiganti. Kaya't nakakalungkot na isipin na hindi ganap na naisa sa buhay ang mga katangiang likas kay Dato Piang. Masyadong wisdom niya. Kasi hindi man siya never na kinonsider niya sarili niya na dato siya. Ang niya, kinaibigan niya ang tao. Kaya doon na pamahalang ang tao sa kanya. Sa pag-usad ng Dato Piang sa masalimuot na insidente, hiling ng marami na mangingibabaw si Dato Piang sa kanilang puso't isipan, na higit pa sa pansariling interes, iniisip ang ikapapanatag ng nakararami. Hanggang sa ngayon, ayon sa militar, ilang mga kaanak ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang namamalagi pa rin sa Dato Piang. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit sa naging pag-atake ng BIFF sa bayang ito, walang sinaktang mga sibilyan. Kaya para sa mga rebeldeng freedom fighters, kaakibat ng kanilang paghahanap ng magandang buhay ay ang pakikibaka at ang pagiging bukas nito sa pakikipag-usap sa pamahalaan. Nag-attempt ako, in fact, during that time na kausap ko yung... Why are we attempting to talk to them? They are terrorists. Yes, I know. They are terrorists. Pero akin lang, baka lang makausap ko sila. At nang sa ganun, meron po tayong mga ibang programa. Bukod pa sa pakikipag-away sa kanila. Kung di po namin sila kakausapin, paano po namin maililay down yung mga programa na yun? Gusto daw makipag-usap sa inyo ang gobyerno, sa BIFF. Handa ba kayong makipag-usap? Oo, handa kami. Para sa kalayaan ng marami. Para sa kalayaan ng marami, handa kami makipag-usap sa kanila. Kasi nakawa rin kami sa maraming tao. Pero
ang sundalo natin ay hindi naawa. Kahit nasa sibilyan kami, tuloy pa rin kami binabanatan. Dapat sana itong maraming tao, ito ang iniingatan natin. Hindi natitinag ang loob ng sandatahang lakas na darating ang araw at masusukol din ito ang paghahasik ng sigalot ng BIFF sa Maguindanao. At naniniwala sila na higit sa palitan ng bala, isang malaking misyon ang nakaatang sa kanilang balikat. Ito ay ang magiging katuwang sa pagpapaunlad ng komunidad, katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa lahat po ng Dulawenyo na nakikinig o nanonood, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ay talaga naman babangon tayo. At alam ko ang capability natin. Nandiyan pang lawak ng lupa, nandiyan pang tubig. Kaya wala pong imposible na marating natin ang gusto nating marating. Baba ninyo ang mga armas ninyo. Ang gobyerno ninyo ready tumulong sa inyo para sa kabubuti ng pamumuhay ninyo. Kung ang pipiliin nyo pa rin ay marahas na daan, ang inyong pong Armed Forces, ang inyong pong Philippine Army, ang inyong pong 6th Infantry Battalion, makakaasa po kayo na haharapin po namin kayo. Lalabanan po namin kayo nang sa ganun ay hindi po kayo makapanggulo pa sa mga pamayanan. Gusto rin nating iparating sa mga nagrebelde na open sila mag-surrender. Sana magbago na rin. Magbago ng isip yung mga nagrebelde na bumalik sa kanya-kanyang community nila. You should put an end to the hostilities that you are doing. You have no place to go. We open our arms for you to renew your life. Maaari pa kayong magbagong buhay. Tayo ay magsama-sama, magtulong-tulong bilang isang Pilipino, isang bansa at isang lahi. Sa naganap na pag-atake dito sa sentro ng Dato Piang, nagbabadya ang isa pang kabanatang magiging basihan sa kinabukasan ng mga Muslim dito sa Central Mindanao. At kagaya ng iniwang legasiya ng unang leader ng kanilang bayan na si Dato Piang na huwag sukuan ang paghahanap ng kapayapaan. Gaano man kalit ang tsansang maidugtong muli ang naputol na tanikala ng pagkakaisa at pagmamahalan, sa ngalan ni Allah, tutumbukin ng bawat galaw ng mga mamamayang naninirahan dito ang buhay na malayo sa takot at pangamba. Itinatag noong 1936 ang bayan ng Dato Piang ay una ng pinangalanang Dulawan. Ibig sabihin, walang kapantay. Sa kanilang hangad na kapayapaan, walang kapantay ang pagsisikap na masaayos lahat ang mga gusot dito sa kanilang bayan upang makapamuhay ng masaya at masagana kasama ang kanilang mga pamilya. Magandang gabi, Pilipinas!